Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang heograpikal sa pag-unlad ng bansa. Mahalagang matandaan mo ang mga katangiang pisikal o heograpikal upang masuri at mapahalagahan mo ang heograpiyang pisikal ng bansa. Ang ating kasanayan para sa araling ito ay nasisuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito at napahahalagahan ang katangiang heograpikal ng bansa. Mga layuning pampagkatuto. Una, natutukoy ang kaugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Pangalawa, naiisa-isa ang mga katangiang heograpikal ng Pilipinas. Pangatlo, naiuugnay ang kahalagahan ng mga katangiang heograpikal sa pag-unlad ng bansa. Pang-apat, nasisuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sanhi at bunga. At panghuli, nakapagbibigay ng mga gawain na magpapakita ng pagpapahalaga sa mga katangiang heograpikal sa pag-unlad ng bansa. Bago tayo magtungo sa ating aralin, balikan muna natin ang kahulugan ng heograpiya at ang katangiang pisikal o heograpikal. Ang heograpiya ay ang pag-aaral ng katangiang pisikal ng mga lugar. Ang mga katangiang pisikal o heograpikal ay ang paglalarawan sa lokasyon, lawak, klima, panahon, tanim, hayop, mineral, anyong lupa, at anyong tubig. Ang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelago na kabilang sa mga bansa sa rehiyon ng Asya, partikular sa Timog Silangang Asya. Ito ay binubuo ng mahigit sa 7,000 na binubuo ng malalaki at maliliit na pulo na napalilibutan ng iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Ang maliliit at malalaking pulo ay nahahati sa tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo, ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang bawat pangkat ng mga pulo ay binubuo ng mga rehiyon, 8 sa Luzon, 3 sa Visayas, at 6 sa Mindanao. Dahil sa kinalalagyan ng mga pulo at iba pang mga kalupaan, maraming lugar sa bansa ang may heograpiyang angkop sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga naninirahan dito at nakapagbibigay ng kontribusyon sa pambansang kaunlaran. Ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Kung susuriin natin mga bata, ang lokasyon o kinalalagyan ng Pilipinas ay nakabubuti para sa mga naninirahan dito dahil sa mga pakinabang na idinudulot nito sa kanilang mga kabuhayan. Ang lokasyon ng Pilipinas ay may klimang tropikal, batay sa absolute o tiyak na lokasyon. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa rehiyon ng Timog Silangang Asya sa pagitan ng latitude 4 degrees hanggang 21 degrees hilagang latitude at 116 degrees hanggang 127 degrees silangang longitude. Ang lokasyong ito ay nagsasabing ang Pilipinas ay isang bansang tropikal dahil ito ay nasa mababang latitude at malapit sa Ecuador. Bunga nito, ang bansa ay may mainit na klima na mainam para sa pagsasaka, pangingisda, paglangoy, pagbibiyahe, at pamamasyal. Ang lokasyon ng Pilipinas mga bata ay mainam din sa kalakalan. Batay kasi sa relatibong lokasyon, ang Pilipinas ay nasa pagitan ng Karagatang Pasipiko at Karagatang Indian at sa pagitan ng kontinente ng Australia at kalakhang bahagi ng kontinente ng Asya. Ang lokasyon ng Pilipinas din ay estratehiko sa tanggulang pambansa. Ang kinaroroonan ng bansa ay estratehiko o ideal din para sa tanggulang pambansa na panghimpapawid at pandagat dahil ito ay nakaharap sa silangan sa Karagatang Pasipiko at may mga baybaying angkop na pagtayuan para sa tanggulang pambansa. Sa katunayan, may mga lugar sa bansa tulad ng Clark Air Base sa Pampanga at Subic Naval Base sa Zambales na matagal na panahong naging mga base militar ng Estados Unidos. Narito ang mga hamon sa heograpiya ng bansa dahil sa lokasyon nito. Sa kabila ng maraming mabubuting dulot sa heograpiya nito, may mga hamon na kinakaharap ang lokasyon ng Pilipinas.
Bunga ng kinalalagyan nito na nakabungad sa karagatang Pasipiko. Ang malalawak at mahaba-habang baybayin ng bansa ay madaling pasukin ng mga dayuhan na nais manakop. Ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang nasa Pacific Ring of Fire. Ito ay rehiyon sa Asia-Pasipiko kung saan nakalatag ang maraming aktibong bulkan. Ang pagputok ng mga bulkan ay isa sa mga dahilan ng paggalaw ng lupa kaya nagkakaroon ng paglindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may 24 na aktibong bulkan sa bansa kasama ang Bulkang Mayon at Bulkang Taal. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nakararanas ng mga paglindol ang bansa. Tignan ang nasa larawan, dito makikita ang lokasyon ng ating bansa na kabilang sa Ring of Fire. Bukod pa rito, ang bansa ay regular na dinadalaw ng mga bagyo na umaabot sa humigit kumulang 20 sa bawat taon. Bahagi rin kasi ito ng tinatawag na Pacific Typhoon Belt, ang lugar sa Pacific Ocean kung saan madalas nabubuo ang bagyo. Ang bansa ay may mataba at masaganang anyong lupa. Masagana ang mga kabundukan at kagubatan na mapagkukunan ng ikabubuhay at nakatutulong sa pagpigil ng pagbaha at pagguho ng lupa kapag may bagyo. Ang maliliit at malalaking pulo, pati ang mga bulkan na bagamat mapanganib, ay atraksyon sa mga turistang nais makamalas sa mga ito. Ang kapatagan ay malawak kaya't malaki ang espasyo na maaari bang pagtaniman at tirahan ng mga tao. Sa malawak na kapatagan matatagpuan ang malalaking taniman ng palay, mais, tubo, prutas, gulay at iba pang produkto. Bukod dito ay nabiyayaan ang bansa ng iba't ibang anyong tubig tulad ng nakahahalinang dagat, ilog, lawa, at talon. Napasigla ng mayamang anyong tubig sa bansa ang iba't ibang pagkakakitaan katulad ng pangingisda, pagbibiyahe, pangangalakal, pamamasyal, paglangoy, at iba pang mga gawaing nakalilibang tulad ng pagsisid at panonood sa mga korales at isda sa ilalim ng dagat. Ang mga katangiang ito ang nagpapatunay na mapalad ang mga Pilipino dahil may sapat na biyaya ng kalikasan na makatutugon sa kanilang mga pangangailangan. Kailangan lamang na pangalagaan at panatilihing emsagana at ligtas sa pang-aabuso ang mga handog na ito ng kalikasan. Ang mga katangiang geographical ay nagdudulot ng kaunlaran sa Pilipinas kasabay ng paghubog ng magagandang katangian ng mga Pilipino tulad ng pagiging masipag, matatag, determinado, mapagmalasakit sa kapwa at kalikasan, matulungin at nagdadamayan, at higit sa lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Narito ang mga payak na paraan na magagawa mo bilang isang bata na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga katangiang geographical. Una, iwasang mag-aksaya ng papel. Pangalawa, iwasang gumamit ng plastik na supot. Maaari tayong magdala ng reusable bag katulad ng eco bag. Pangatlo, magtapon ng basura sa tamang tapunan nito. Pang-apat, magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Pang-lima, gumamit ng inuman na magagamit muli. Pang-anim, magresiklo. Pang-pito, maglinis lagi ng kapaligiran. Pang-walo, magtanim ng halaman at puno. Pang-siyam, ipagmalaki ang mga likas na yaman sa inyong lugar. At pang-sampu, sumakay ng bisikleta o maglakad kung malapit lang ang pupuntahan. Alin sa mga nabanggit mga bata ang nagawa mo na? Sagutan natin ang unang gawain sa inyong kwaderno.
Sagutan ang ikalawang gawain. Sagutan ang ikatlong gawain.